Love month. Hala, hilom sila. Wala guro ni sila kadawat o gugma ay. Our theme this week or our topic natong paghisgutan karon is, pwede ba nato basahon tanan? Okay, this month is 1, 2, 3, go. Okay, the dwell in love. What do we mean when we say dwell? Magpabilin, magpuyo sa paghigugma. So magpuyo o magpabilin sa paghigugma sa Ginoo. Dili lang sa paghigugma niya, but sa paghigugma po ni Lord. Amen ba? Amen. Sige. All for love, love for all. This is our topic karon nga kabuntagon. All for love and love for all. Gugma yun siya kay red man, roses man. So before, the world today celebrates, ang sige na celebrate sa kalibutan karon? Valentine's Day. So, a little background sa Valentine's Day. So, it came from Saint Valentine. Gikan ni siya kay Saint Valentine. Kinsa ni si Saint Valentine? So, si Saint Valentine, he is a Roman priest or bishop during 270 AD. Priest or bishop under the Emperor Claudius II. So, a little background lang sa Valentine. He is believed to have secretly married couples in defiance of ban on the marriage of the young soldier. Sa panahon ni Saint Valentine, nag-believe ang katong emperor, ang katong king, na mas effective sa usa ka soldier pag dili siya mamingyo. Pag single lang siya, murag mawapod sa belief ni Paul ba nga mas mayo nga mga lagad nga single. Alam wala ni amin sa mga single. Kaning moment, ingon si diri sa time ni Saint Valentine is that bag ginabawalan sila nga makigminyo ang kaning mga soldiers. Kaning mga sundalo. But si Saint Valentine, he is a priest or a bishop ministering to persecuted Christians. Nanay mga gina-persecute po before ng mga Christian. Siya ang nag-minister, siya ang nahimong priest ato nga time. And secretly, nagakasal siya sa mga soldiers before. Secretly ha, kay bawal lagi. And tungod ato, na siya na friend dito, gigidakop siya, gikulong, and then tungod ato, na siya na friend dito nga anak sa jailer, anak sa nagabantay sa prisuhan. And she was blind. Na friend to niya, but through Saint Valentine, kay he was also, kumbaga, nailhan po siya nga physician, doctor. Giayo po to niya, katunga babae or katunga anak sa jailer. And then secretly, di ba itong ingon ako ganina, nagakasal siya sa mga soldier secretly. And because ato is that, gikulong siya, giputlan og ulo, tungod ato nga thing. And katugod, nganong naabot sa kaning Valentine's Day, kay before siya giputlan og ulo, gihatag niya sa atong na friend niya nga anak sa jailer. Nay letter dito, before siya gipugutan, before siya gipatay, ingon dito, from your Valentine. Mauna, ang Valentine is not just about romance or kilig-kilig. But kung tanawon po na to, ang background di ay sa Valentine's Day, it's sacrificial. It's unconditional. And same thing sa ato ang paghisgutan karon nga kabuntagon, which is, what ay laing hisgutan rod, gugma. Ingay yung tapad, gugma. Ngita na tayo siya, nahigugma na ka? Or gihigugma na ba ka? So, wala tayo lang hisgutan, but the love of God. Kaninga text is very common, very known, very sikat. So, pwede ba basahon na ito tanan? So, love the world that He gave His one only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. This is John 3:16. The heart of the Bible. Basi may nung madali karon ba nga, balik-balik naman na, nakabala na, memorize naman namo na nga verse. But atong himay-himayon karon, unsa gyud ning pasabot sa all for love
and love for all. Derita mo anchor sa atong message karon nga kabuntagon. For God so loved the world. Kumbaga, wala ko'y laing illustration nga atong hisgutan, but God the Father Himself. Ang Diyos Amahan, unsa nga klase sa paghigugma ang naa siya. This kind of love speaks about all. Hinay mong papad all. Unsa man ang all? Tanan. Pag maingon tag tanan, na ba ta ibilin? Wala ta ibilin, di ba? This is the kind of love nga gihatag sa Dios Amahan sa atua. Tungod sa gugma, unsa man gisakripisyo niya iyahang usa og bugtong nga anak. Isa lang nakabuok ha. Kinsa diri na isa lang ka anak. Syempre katong mga bago pang ninyo, no. Sige, isa ang anak. Di ba? As a parent, isip usa ka ginikanan, tanan nimong ginahimo pag naa kay anak, ang tumong nimo is para kang kinsa. Para sa anak. I don't know, wala pa man naman experience kay wala mi anak, pero based on the madungog na ko nga mga testimonies or sharing from the parents, mulahi ang perspective sa isa ka tao pag nana siya anak. Tanan nga iyang ginabuhat para na sa iyahang anak. Tanan nga pagpaningkamot is that the direction nga naa siya is for his child, her child, their children. Ing ana, but tanawa ang paghigugma sa Dios Amahan sa atua. Di ba? Bisan pagdaghan kag anak, 12 imong anak, 15 man na imong anak dara, dili gyud kang mamusugot isa ana imong ihalad, isakripisyo. Ihatag lang nimo nga for free, sagot mo ginikanan. Sagot mo ana, di ba dili gyud? Dili na to kaya, dili yung kaya nga ihatag na for the sake pagyud sa ubang tao. Unsa na mga ubang tao, katong pag yung mga tao nga way buot, charot. Katong mga tao ba nga makasasala, mga tao nga kanago unworthy or dili deserve. Ingana ang gugma sa Dios Amahan sa ato nga He gave His all. Bisan ang pinakaisa nga anak nga naa siya, iyaha pang gihatag sa ato ang tanan. Ingana ang gugma sa Dios Amahan sa atua. Same thing sa ginikanan, pinaka-treasure nimo karon is imong anak. Naman, yes, naga-desire man ta sa bahandi sa kalibutan, pero ang pinaka makaingon ka nga importante nga bahandi sa imuha karon is imuhang anak. Amen? Tanan, kaya nimo himuon para sa ilaha. Amen ba? So, I'm speaking as anak sa ako ang mama o papa. Kay nakita man yun ako, tanan, kaya buhaton, tanan, kaya isakripisyo for the sake na ma-provide lang yun ang kinahanglan sa iyahang anak. And that is how God loves us. Giyon sa ta paghigugma sa Ginoo. Next slide, please. Giyon sa ta niya paghigugma. Number 1 is that, pakibasa, unconditionally. Pag maingon kag unconditionally, without conditions or limits. Pag maingon kag unconditionally, dili makamaingon ba nga, love ko nimo? Sige daw, bay, kung love ko nimo, dapat itagaan ko nimo bulak gahapon, wala man lagi. Dili nga na nga klase sa gugma ang naa si Lord. Ang paghatag, for example, gihatagan kag bulak, pag muhatag kag flower, dapat, dili ka mo expect of something in return. Nga dapat tagaan pud ko niyang chocolates, kay gitagaan man ako siya. No, unconditionally means walay kondisyon nga paghigugma. Ang Dios Amahan sa atwa, walay kondisyon gyud. Nahigugma lang gyud siya sa atwa. Walay rason, walay ngano, walang bakit. Walang bakit, just fully He loves us naturally. Gihigugma gyud niya unconditionally. Without condition or walay limitation. Hangtod sa kaya taniya higugmaon, bisag kapila na tanapandol. Amen? Unconditional, kay kung conditional pa si Lord ay nakasala ka gahapon, nakasala ka ganina, nakasala ka sa una. Gusto mo balikon ako to?
Dili inana si Lord. He do not love conditionally, but unconditionally. And then next thing is, God loves us sacrificially. Sa manang sacrificially, pwede ba? Acting with extreme selflessness, giving up something valuable, precious, or important for the sake of others or higher purpose. So, yung tag-sacrificially, gingon dira, selflessness. Sakripisyo ba? Kinsa nakaagi diri sakripisyo, sacrifice. Gi-sacrifice nimo imong oras, gi-sacrifice nimo imong kwarta, gi-sacrifice nimo imong personal nga kagustuhan for the sake of other people, or gi-sacrifice nimo imong kalipay unta para malipay ang uban. So sacrificially, ingana ang paghigugma sa Dios Amahan sa atua. Kinsa yung gi-sacrifice? His one and only Son. Iyahang bugtong anak. That's the kind of love nga naa siya sa ato. Siguro ni sa kinsa dali nakatry na nga nahigugma. Nandiyo sa likod. Ang dali, wala dyan na nakatry nga nahigugma. Kinsa na nakatry nga nahigugma. Di ba, sige, ako ana lang i-testify, ako ang bana. Nahigugma mo dyan na siya sa kuha, wala mo dyan na question. Bukas lang, ready. Kung may nga sacrificially, ga-sacrifice na siya sa una. Gapanguyab pa siya atong nga time na-assign to is Pangyan, Glan, Sarangani Province. Dari siya gikan ha. Dari siya, kinsa nakadug Pangyan? Amen. Nakaduman mo dito, no? Manukan na siya dari yung sa oras gani Rod. Alas 5 sa buntag. Manukan na siya dari alas 5 kay tungod ihatod lang ko niya padulong og Pangyan. Paghapon na po na mo balik na po na siya Glan kay para sundoon. Mas taas pa yung oras nga mo hatod sundo sa ko kaysa mo duty sa iyang trabaho. That's what we call sacrificial. Gugma man. Paligalig ka gugma niya, dili ka kabalo mo sakripisyo. That's not love. Yes, that's not love. We cannot tell we love someone and do nothing and be nothing. Ingon lang ka, I love you, tapos, okay, bye. That's not love. That's a lie. Amen. Sacrificial means, mo ano ka ba, mo exert ka, grabe nga effort, or you will give up something out of that, something higher or greater. And ang isakripisyo sa Dios Amahan sa ato isihang bugtong anak para kita tanan mga luwas. Sakripisyo nga gihatag nga ang naangko nato is kaluwasan, kagawasan, kaayuhan. Kung walay ni sakripisyo tungod sa iyang pagigugma sa atoa, ingnon ta mo wala ta diri ron. Amen. Walay pa nagtapok nga sama ani, wala siguro'y paghigugma or paghiniusa sa matag-usa sa atua. That's the kind of love nga naa si Lord sa atua. Unconditional, sacrificial, and last is faith. He loves us faithfully. Moingon tag faithfully means matinod anon, inay mong tapad matinod anon. Tinuod nga paghigugma ba or being loyal. True in a manner that is true, tinuod, or in a loyal manner. Ang loyalty manggod, matest na siya pag naana sa testing and trials ang maabot. For example, sa magtiayon, matest ang faithfulness ninyo pag sa panahon sa inyuhang problema, panahon sa mga conflicts na mo arise, if still, you will remain faithful. You will remain loyal. You will remain submissive. So faithfully, that's the kind of love nga naa si Lord nga despite sa atong pagkamakasasala, despite sa atong sige na lang yun og disobey, dili ta motuman sa iyaha, but still, He loves us, what? Faithfully. Bisan pag dili ta faithful kay Lord. Amen? Bisan sa mga panahon na we have been faithless, dili ta faithful dira kay Lord, init bugnaw ta sa Ginoo, but ang iyang gugma nagpabilin nga faithful. Pakamatyan ba dahil ta sa iyang bugto nga anak kung dili siya faithful sa ato. Ingani, isa sa akong na-learn, once the Lord promised,
He will fulfill it. He is faithful nga iyahang tumanon kana nga promise. Sometimes ang saad sa tao mapakyas. Kinsa na diri gisaaran pero wala gituman. Gabi pa ninyong saad-saad sa una, niya karon wala di ay gituman. O hilom sa mga single na naday mo ikuan. Na naday ay ingana god ang mga estudyante di ay faithfully si Lord when He loves, pag mahigugma siya, tinuod pa sa tinuod. Amen? Amen. Ang imuhang katapad dara basta ang imuhang basig na kay experiences before nga gisaaran pero wala gituman lahi si Lord. Inay mong tapad lahi si Lord igsuon. Lahi si Lord igsuon kay pag musaad siya sa ato tumanon gid niya. Amen. Next slide please. Love that knows no boundaries. It is giving without expecting anything in return. This is all for love. Kanagong paghigugma nga walay boundary, walay limitasyon, muhatag bisag walay madawat, walay maangkon nga iyaha, that is God. Ingana ang gugma sa Ginoo sa atua. Love that knows no boundaries, even knowing nga dili lang mabalik ka nang gihatag nimo. Pero isa sa akong measure is that kung nihatag ka, dili gyud ka, dili ka dapat masayangan. Because the Lord knows. Kumbaga, the Lord knows your heart, your situation, kung unsa ka karon. So, just give love. Just like God sa atua nga gihatag ang tanan. And that's love is giving without expecting in return. That all out nga paghigugma, tanan-tanan naa. Tanan na di ay, tanan na gihatag sa imuha. That is all out love is for all. Di ba ang topic nato karon is unsa ganito pinakauna? All for love, love for all. So that's all out love nga gihatag sa Ginoo sa atua should naresulta siya ba sa atua? Kita tong all out love nga gikan kay Lord. Katong love for all tungod sa gugma nga gihatag niya sa tanan, kita tong nakadawat ato. The unlovable, the sinners. We are those people. Katong gipakamatyan sa Dios sa cross ni Jesus Christ sa cross. Kay gingon pa sa word niya sa Luke chapter 5 verse 32 pa, di ba nato basahon tanan? 1 to 3 go. Okay, si Lord wala siya ni adto diri sa yuta para sa mga matarong. But ang gugma sa Dios gi-offer para adtong mga tao nga makasasala. And we are those people. Wala siya ni anhi kay para tungod perfect ka. Wala siya ni anhi tungod kay maayo kang tao, but unsa iyang giingon, niadto siya para sa mga makasasala nga dadon sila into repentance sa paghinulsol. Maoning klase sa gugma nga kaya kabuton ang tanan. Atong gugma lang manggod limited. Mingon ta dili ko ana niya oy. Kamaot ana niya batasan. Kamo lang pagigugma ana niya. Dili ko sa mga nindot o maayo ang pamatasan. But God, ang klase sa gugma nga naa si Lord is all out ba? He lives the 99 para lang sa isa. Ingana ba nga, inana ta niya ginatanaw, ingana ta niya gina-value nga bisag unsa natakalayo, kaya o kaya kabuton sa Ginoo. Gugma nga niluwas natong tanan. Gugma nga despite sa atong pagkamakasasala, naa gihapon andam mo dawat sa atua. Ingana nga klase sa gugma nga nihatag natong kagawasan. Gugma nga mapinadayonon luyo sa ato ang mga kapakyasan.
That's the kind of love nga naa si Lord for us. Gugma nga andam mo dawat nato bisan pagkapilata sige og talikod kay Lord. How many times did we try nga mo talikod or mudagan sa presensya sa Ginoo? Muling kawas ba sa presence ni Lord? Pero iyang gugma, iyang grasya kanunay nagagukod gid sa atua. Kanunay nagahabol sa atua ba nga, come, just come. Paduol lang kay He is ready, He is willing nga dawaton gihapon. Ta? Amen? That's the kind of love. Sa kita pag makasala ta sa ato ang isig ka tao, ay di nagyud ko nimo. Kalimtanay na lang ta kung kalimtanay imong gusto. Wa tay ilhanay kung mao na imong gusto, wa tay ilhanay. Ato ang pagigugma manggod is limited, but God's love it's no boundaries, walay limit ang iyang pagigugma sa atua. Amen. So, nasabtan ba nato unsa nga klase sa gugma ang naa si Lord sa atua? Nasabtan nato unsa tong all for love. All for love nga tanan iyang gibuhat para natong tanan. Tanan-tanan yun. Kita kaya ba nato i-sacrifice ato ang anak para ay na imong silingan? We cannot. But ang Ginoo gihatag gyud niya ang tanan all out. Why bilin? Why bilin? Kung sa sensilyo pa ba, kung napay sensilyo, napay piso, tilukon gyud na nimo, ihatag dito tanan. That is how God loves us. And I want to question you ani ang question. Next slide, please. Pwede ba basahon na to tanan? For us, kani. So nasabtan nato nga gihatag sa Dios Amahan tanan nga naa siya iyahang usa ug mao lang gyud na nga naa siya iyahang bugtong anak para sa atua. The question right now is unsa ang pinakaisa or pinakaginampingan nimo nga kaya nimong isakripisyo ihatag dira kay Lord. Tungod kay nahigugma ka sa iyaha. Sometimes manggod si Lord is that sa ato ang madawatan na lang sometimes leftover. Sobra na lang. Ayun lang ni kanilang imo Lord. But the question right now is, nakapander ba ta ani? Unsa pud kaya ang pinaka ginatan-aw nimo nga bililhon sa imuha? Nga kaya nimong isakripisyo tungod kay nahigugma ka sa Ginoo. Dili lang kay kita na lang receive Lord, I receive Lord. But how about unsay nahatag na nato kay Lord? Unsa nay nag-give back nato dira kay Lord tungod sa iyang pagigugma? Yes, we cannot pay the Lord sa iyang sa ato gihatag sa ato. Di nato na mabayran. Pero what is that thing nga kaya nato i-offer kay Lord? That one and only thing nga kaya na itong ihatag sa iyaha or gusto ipasacrifice ni Lord sa imuha. It could be in a positive thing or it could be a thing nga dugay nimong ginataguan or dugay nimuhang gina-baby dira sa imuha or dugay na nimuhang struggle nga gusto ni Lord, give it to me. Sacrifice, give it to me. For He is the one who can help us matabangan ta sa atuang struggles, sa atuang ginaagian karon. So, if we truly understood kung atong nasabtan gayud, kung unsa ang gugma sa Dios na ay resulta dapat sa atong kinabuhi. Ingnay mong tapad na ay result igsuon. Maabot na ka sa point sa imong life, kinsa na naabot diri sa iyang kinabuhi nga Lord, I am willing to sacrifice my life because I love you. Kinsa na diri nakaingon kay Lord nga, Lord, imuha na ning kinabuhi nga na ako kay nasabtan niya ang gugma nga gihatag sa Dios sa iyaha is that God gave tanan para sa atuan. Nabot na ba ta sa point that we say nga, Lord, here I am. Take all of me. I am nothing. Itong ingon ni Kathleen Coleman ba, I am nothing but
Kung magamitan nimo ning nothing nga naa sa ako, then take it. Ihatag ko ni Lord. Kung nasabtan nato nga kining kinabuhi nga naa ta is dili atoa. Dili atoa ang kinabuhi nga nata. Who is the owner of the life nga nata? Kisa ang tagiyan ng kinabuhi nga nata. It is God. It is Jesus. It is the Lord. Mao'y na nag-iya aning life nga nata. Yes, maybe we are in this world, but we do not own our lives. Wala na itong ginapanag-iyahan ato ang kinabuhi nga mayngon lang ta sometimes na mo na mo desisyon lang tag atoa nga ako maning life, my rule, my life, my choice. But if nasabtan nimo nga hey gipakamatyan ka sa Dios sa Amahan, then that life nga naa ka, you will offer it to the Lord. You will let the Lord to handle, to take control sa imong kinabuhi, sa desisyon nga imong pagahimoon. Kay tungod nasabtan nimo nga siya ang nanag-iya sa imong kinabuhi. Mo nang ayaw patakag desisyon og imuha lang kay tungod nagtuo ka nga imuha ra gyud ng kabubuton may matuman. Timani Christians that we have God nga maoy naa sa babaw nato, naa sa taas sa ato ang life. Kumbaga, in anything that we do, dapat nagyod ang Ginoo. So nasabtan nato nga ang pagsabot sa gugma sa Ginoo, ang pagsabot sa paghigugma ni Lord para sa atua is dapat naay resulta. Naay resulta, it's a love for all. Tungod kay napuno ka sa paghigugma sa Dios, therefore muawas ang paghigugma nga naa sa imuha towards sa katawhan. Towards sa uban. Dili manggod ka maka-share sa word ni Lord, dili ka makahigugma sa laing tao kung wala una nimo nasabtan unsay paghigugma nga gikan sa Dios. Dili gyud ka lisod sa imuha, lisod sa imuha mo, bisan mo share na lang gyud sa pulong sa Ginoo. Lisod na para sa imuha. If wala nimo nasabtan unsa nga klase sa gugma ang naa gihatag ni Lord. Moingon ta nga dili man gyud na para sa ako a pastora ang pag-share sa word ni Lord, but later we will understood or matong masabtan ba nga nganong kinahanglan man gyud nato mo share sa pulong sa Ginoo out of our love towards God. That compassion dapat nga naata sa katawhan nga nasaag pa nga wala pa nakaila dira sa Ginoo. The compassion that Jesus had. Katugong pagkakita pa lang ni Lord sa mga tao nga walay personal nga relasyon diha kaniya na ang kaluoy mo iyahang nga sinati. Naapa ba na karon sa ato a Christians? Naapa ba na sa ato karon church nga kanugong di na ta malayo sa atong family. Makita na to nakabaluta sa ilang lifestyle, nakabaluta sa ilang personal relasyon sa Ginoo nga, hey, I know that this my mother, akong papa, akong ginikanan, ako ang igsoon or igagaw, wala pa ni nakaila Ginoo. How do you feel towards nga mga tao? Kay kung manhid na ta, na we are just comfortable of being comfortable